Hindi naman kasi siya humihingi ng pera o anumang bagay sa lalaki. Pinapasabi ng head natin, pinatawag ka ni Mr. Malcon. Naku, lukurit ka. Ano na naman kaya ginawa mo? Bunga nga agad ang bumungad sa kanya ni Faith. Halatang halata na ilang oras lang itong nakatulog. Nag-ikot siya ng mata at walang salitang tinungo ang opisina ng big boss nila sa company na iyon. Paminsan-minsan lang si Mr. Malcon doon. Minsan nga sa isang buwan lang ito nagpapakita. Siguro napaka-importante ng sasabihin nito saka wala naman siya maalala na inaway niya ang asawa ng boss niya. Nakaharap ito sa malaking portrait ng asawa nito nang pumasok siya. Lihim siyang napangiti. Sino ba talaga mag-aakala na ang lalaking ito ay madly in love sa asawa? Pangalawang beses niya nang pumasok sa pribadong opisina nito. Sir? Pukaw niya sa lumilipad nitong isip. Napatingin ito sa kanya. Nang makita siya ay bahagya itong tumango at itinuro ang upuan sa harapan ng desk nito. Tinungo niya iyon at umupo. Hindi niya alam kung anong kailangan nito dahil kung tutuusin, isa lang siyang ordinaryong empleyado. Wala naman sigurong rason na kaya siya ipinatawag ay dahil tatanggalin na siya sa kumpanyang ito. May inaabot ito sa kanyang files. Nagtatakang binuksan niya kung ano ang laman ng folder. Napatangan siya nang makita ang kanyang promotion. Totoo ba ang kanyang nabasa? She's promoted being a supervisor? Wait. Administrative assistant lang siya. Paano siya nakakuha ng promotion ngayong 1 taon pa lang siya? Parang may mali. Kung anong nabasa mo, ay totoo, Miss Salvacion. I promoted you myself. Your good record and dedication from work motivates me to promoted you as new supervisor to my company's expansion in USA. Shelter and transportation are companies liable. So what do you think? Dara-diretsong sad nito na lalong nagpagulo sa utak niya. Wait sir, I have no against about this promotion because I think I deserve this. But sending me to USA? Why me? There are more capables and qualified. Are you saying you're not efficient enough? No. I mean, sir, 5 sa company na ito ay padadala sa US kasama si Miss Faith. She's a marketing assistant. No worries, it's only temporary. Maybe 2 or 6 months. Depends on how you handle the people out there. Inikot nito ang ballpen at tila nag-iisip. Hindi siya nakasagot. Bakit imbes na maging masaya siya, bakit sobrang kalungkutan ang kanyang naramdaman? Parang handa nang bumagsak ang kanyang luha anumang oras. Hindi niya maintindihan. Para kasing may mali eh. I take your silence as a yes. Good day, Miss Salvacion. You can go back to your office. Thank you. At binuksan na nito ang laptop. Magalang siya nagpaalam at lutang na lumabas sa opisinang iyon. Mixed emotions. Yun ang tunay na naramdaman niya. Dati gustong-gusto niyang ma-promote at pumunta ng Amerika pero bakit ngayon? Kung kailan magkakatotoo na iyon ay sa kanya, hindi maramdaman na masaya siya. Parang kalahati ng puso at buhay niya ay may iwan. God, kailangan niyang sabihin kay Edward ito. Kailangan nga ba? Nagdesisyon Sabrina na puntahan at bisitahin si Edward sa private office nito sa De La Riva Group of Hospitals located at Makati City. It's been 3 days simula nung huli niya itong makita at pinarusahan siya sa sakyan. And after nun, wala nang Edward ang lumitaw pa sa kanyang pintuan. Sa loob ng 3 araw na iyon, nakapag-isip na siya na sabihin dito ang kanyang sitwasyon. Ang anak nito na nasa kanyang sinapupunan, ang promotion niya. She guessed Edward has the right to know. Maybe. Nakita niya nakasuot ito ng doctor's coat at may stethoscope sa leeg. God, napakagwapo talaga nito kahit bihira itong umingiti. Hindi na siya magtataka kung listed ito bilang isa sa pinaka-hottest doctor sa buong mundo. Ewan ba niya, siguro noong nagpaagaw ng kagwapuhan, taglay, ang Diyos, lahat inagaw nito at sinalo. Para sa kanya ay sobrang perfect nito. The way how his drop-dead square jaw looks sturdy. His thick brows and lashes and greenish-brownish eyes that intimidates every woman. His perfect pointed nose that looks like being sculptured by a great sculptor. His kissable, yet deadly simple lips that every woman dying for. His too perfect, a living epitome of a devilish looks and Greek gods. Hindi nakapagtataka kung bakit ang daming naghahabol sa binata. Nasa lalaki na ang lahat. Fame, money, and looks.
Bahagya lang siya nitong sinulyapan at ibinalik ulit ang mata sa chinecheck na documents. Why are you here? Haven't I told you that I don't want to be disrupted unless you have my permission? Ngumiti siya at tila walang pakialam. Ginamit niya ang kanyang maskara na parang hindi siya naapektuhan pero ang sakit ng sinabi nito. Tagos iyon sa buto. We need to talk, Edward. Make it fast. I have a meeting after 20 minutes. Tumingin ito sa relong suot saka bumaling ulit sa mga dokumento na binabasa. Magsasalita na sana siya nang pumasok ang secretary nito. Ibang secretary na naman iyon ayon sa nakita niya. This time, much revealing ang suot. Kitang-kitang cleavage na halos luluwa na ang dibdib at sobrang ikli ng palda. Hindi niya nalang pinansin iyon pero nagulat siya nang bumulong ito sa tenga ng binata sabay haplos sa balikat nito. Sa harapan niya mismo? Wow! Nagkunwari siyang hindi niya nakita ang ginawa ng secretary. Kumalma lang siya kahit gusto niya nang sumabog. I thought you'll bring me to your yacht today after 20 minutes. What? Kahit pabulong iyon, dinig na dinig ni Brina ang binitawan nitong salita. Pinilit niya pa rin kumalma. Iniisip niya ang batang nasa kanyang sinapupunan. Yes, baby. Let me finish this and I'll take you there. Hinalikan nito sa labi ang babae. Bigla siyang namula sa harap-harap ang ginawa nito. Ang lakas ng tahip ng kanyang dibdib and any moment ay babagsak na ang mga luhang pinipigilan niya. Nakuha niyang tumikhim ng malakas. Napatingin ang mga ito sa kanya at umismid naman ang babae. Hindi man lang nahiya sa kanyang presensya na kung tutuusin, wala sa kalingkingan niya ang kagandahan. Let me talk her for a while. Si Edward, maarteng tumango ang babae. Muntik na nga siyang hindi papasukin nito. Meeting ha? Gusto niyang matawa. How can you be that heartless? Patiunan niya. Walang emosyon na marinig sa kanyang boses pero deep inside ay dahan-dahan siyang pinapatay. Nakatayo pa din siya sa harapan nito. Mga 2 metro ang layo. Hindi ito natinag at patuloy na nag-review ng mga dokumento na nakalatag sa mesa. Why? Are you surprised? You know it since then before you engage yourself on this kind of shits. Napakagad siya ng labi. Gusto niyang mapaluha pero pinigilan niya. Anyway, let's jump to my... Yes, what is it? Putol nito at tumingin sa kanya at parang bagot na bagot sa kanyang presensya. Promotion? Yeah, narinig ko nga na promoted ka. Aren't you happy? Napatitig siya dito at hindi makapagsalita. Well, bakit nga ba niya nakalimutan na magkakilala ito at ng kanyang boss? Kaya siguradong alam talaga ng binata. Napahugod siya ng malalim na hininga at hindi makapagsalita ng ilang segundo. Maliban sa promotion, may iba pa siyang gustong sabihin at karapatan ng batang nasa sinapupunan niya na malaman na may ama ito. I'm 2.5 months pregnant. Diretsahang saad niya sabay lapag sa test at reseta galing sa kanyang OB-GYN. Hindi niya mabasa kung anong reaksyon ni Edward. Basta lang itong nakatitig sa kanya na walang emosyon. Sandaling tumigil ito sa ginagawa at hindi man lang tinignan ng test result na inilagay niya sa mamahaling glass desk nito. I let you use pills for avoiding pregnancy. How come? Yes, totoo ang sinabi nito na pinagagamit siya ng pills pero nung nagstay sila ng 3 araw sa yacht nito, hindi niya iyon nadala at hindi niya ito plinano na magpabuntis. After noon, hindi na siya uminom ng pills dahil sa sumunod na araw. Nasa London ang binata at 3 linggo itong nawala. I stopped using it. Walang takot na sagot niya pero halos kainin na siya ng sakit sa kaloob-looban. Dahan-dahan siyang pinapatay at parang sinasakal ang kanyang puso. Kinuha nito ang test result at pinasadahan ng tingin. What do you want? Agarang saad nito. Napakagad siya ng labi sa sinabi nito at natawa. Sabi na nga ba hindi naman siya nagpunta rito para panagutan siya. Ang gusto lang niya ay malaman nito ang kanyang sitwasyon. Tanggap niya na 0.1% ang kanyang pag-asa na panagutan nito ang batang kanyang dinadala. Nothing. I just came here to inform you na dinadala ko ang anak mo. Hindi siya nito pinatapos dahil bigla ito nagsalita. How much money do you want to spare me? 10 million? 50 million? Name it, slut. Alam kong hindi ko anak ang dinadala mo. At matiim siya nitong tinitigan sa paraang nang iinsulto. Para siyang sinabugan ng bomba at hindi makaimik.
Ang kaninang maskara na suot-suot niya ay biglang naglaho at kitang-kita sa kanyang mukha ang buong sakit. Sabay-sabay na nagsibagsakan ng mga luhang kanina pa niya pinipigilan at parang ulan iyon sa patuloy na pagdaloy. Walang salitang lumabas sa kanyang bibig at bago pa niya sampalin ang lalaking minahal niya ng buong puso, mabilis na siyang tumalikod at tinakbo ang pintuan. Yes, tumakbo siya papuntang elevator habang hilam sa luha ang mga mata. Nagkapera-peraso ang kanyang puso at pakiramdam niya na iwan iyon sa opisina ng lalaki. Hindi niya napaghandaan ang sinabi ng binata. Kulang na lang ay lamunin siya ng lupa sa sobrang sakit. Okay lang naman na hindi siya panagutan. Nagpunta lang siya para ipaalam, hindi para ipamukha sa kanya na kayang-kaya siya nitong bayaran ng kumpul-kumpul na pera at sabihin na isa siyang malandi at hindi anak nito ang kanyang dinadala. Really? Ganito pala kababa ang tingin nito sa kanyang pagkatao. Para siyang kinatay sa sakit. All her life, ito lang ang minahal niya ng totoo but fate is unfair. Ito ngayon ang naglalaro sa kanya. Karma is digital nga talaga pero bakit masyadong masakit? Masyadong masakit pala pag ikaw na ang pinaglaruan ng tadhana. Miss, are you okay? Hindi siya sumagot sa mga tanong na iyon nang nakakasalubong niya sa hallway ground floor pagkalabas niya ng elevator. Tumakbo lang siya ng tumakbo para makaalis na sa lugar na iyon. Kahit anong pahid niya sa mga luhang pumapatak sa kanyang mata. Patuloy pa rin itong umaagos na parang ulan. Hindi niya alam kung saan siya patungo. Hinahayaan na lamang niya ang kanyang paa kung saan siya dadalhin. Patuloy lang siyang tumatakbo at gusto niyang mainis sa panahon dahil tila nakasabay ito sa nararamdaman niya dahil biglang bumuhos ito ng malakas. Kanina lang, ang taas ng sikat ng araw. Malakas na preno ang pumukaw sa kanyang diwa at nagpahinto sa kanyang pagtakbo. Saka lang niya lubos na isip na nasa gitna siya ng daan at naramdaman niyang tumilapon sa malayo ang kanyang katawan. Pakiramdam niya bigla siyang namanhid mula sa malakas na pagkakabangga. Ilang butil ang kumawala sa kanyang mata, kasabay ang hindi matatawaran na sakit sa kanyang sinapupunan. Ilang sandali pa ay wala na siyang maramdaman. Lahat sa kanya ay naging itim at wala na siyang narinig pa sa paligid. Unang bungad ng mata ni Brina ay ang 4 na puting sulok ng silid. Napatitig siya ng matagal sa kisame at iniisip kung anong nangyari sa kanya. Naaalala niya na. Nabangga siya ng sasakyan at kasunod noon ay ang mahabang kadiliman. Napatingin siya sa sariling kamay. May dextrose na nakatusok samantalang sa isang braso ay hindi niya kayang igalaw. Saka lang nag-sink in sa utak niya na nabalian siya ng buto dahil sa plaster cast na nakalagay. Gusto niyang damhin ang sariling tiyan pero hindi niya magawa dahil nang tumingin siya sa kanang bahagi ng silid, nakita niya ang lalaking naging dahilan ng lahat. Bigla niyang binawi ang mata at ibinalik sa kisame. Ramdam niya agad ang luhang dumaloy sa kanyang mata kahit anong pigil niyang huwag kumawala. Narinig niya ang marahan na paglalakad nito papalapit sa kanya. Sa kanyang peripheral vision, nakasuot ito ng puting coat at nakapamulusa. 2 linggo kang tulog sa kamang ito. I'm glad at nagdesisyon kang magising. Walang kaemo-emosyong saad nito sa katsunek ang kanyang vital signs. Hindi siya sumagot at nagkunwaring walang narinig pero nang ma-realize niya ang sinabi nito ay napakunot siya ng noo. She's what? Asleep for 2 weeks? Ang haba ng itinulog niya. Ano nangyari sa loob ng linggong iyon habang wala siyang malay? Wait, hindi kaya... How's my baby? Halos pabulong na lang na lumabas iyon sa bibig niya dahil ang totoo hinang-hina pa siya. Saka lang niya napansin na may nakasabit pala na oxygen tube sa kanyang ilong. Matagal ito bago nakasagot habang nakatitig sa kanyang walang emosyon. Gusto niyang sumigaw dito pero dahil hinang-hina pa siya, hindi niya magawa. Nanatili siya naghintay ng sagot habang ang mga luha niya ay nagsimula ng magsibagsakan. It's gone. 2 linya, pero parang bombang binagsak iyon sa kanya. No, binibiro lang siya nito. Paanong malalaglag ang anak niya? Ang lakas ng kapit nito. Walang rason para malaglag ito sa kanyang sinapupunan. No, nagsimula na siya mag-hysterical. Ang luhang dumadaloy sa kanyang mata ay walang hinto. Hindi totoong nawala ito. Please, nagsasinungaling ka lang, diba?
Pagsusumamo niya habang walang patid sa pagpatak ang kanyang mga luha. God, ang sakit. Please, sana bawiin itong sinabi. Alam niyang hindi nito tanggap ang pinagbubuntis niya at kaya niyang buhayin iyon kahit mag-isa. Walang rason para sabihin ni Edward sa kanya na wala ng buhay, na minsan ay nasa kanyang sinapupunan. He's lying to her. Wala itong karapatan na sabihin iyon. The baby's gone, Brina. Kahit hinang-hinay na pabangon siya at mabilis na dinama ang tiyan gamit ang isang kamay niyang may nakasabit na dextrose. Mabilis naman siya pinigilan ng binata pero tinabig niya ang kamay nito na hawakan siya. Wala itong karapatan na hawakan siya o damayan. Napakuyom siya ng kamuot na pasigaw sa sobrang sakit pero walang lumalabas na boses sa kanyang lalamunan. Hindi niya makapa ang boses kahit gustong-gusto niya sumigaw at magwala. Napaka-demonyo talaga nito. Demonyo. Wala nang isasakit pa na makunan ka dahil lang sa isang aksidente at walang ibang pwedeng sasihin noon kundi ang lalaking nasa harapan niya. Stop crying. Nangyari na lahat. Anito, kung may lakas lang siya ngayon baka mag-asawang sampal nang ibinigay niya at pinagsusuntok ito. Napakasama nito. Paano nito sasabihin sa kanya na ganun kasimple ang lahat na parang walang halaga ang buhay na dinadala niya? Paano? Masaya na ba ito dahil nakunan siya? Ngayon siya naniniwalang wala nga talaga itong puso dahil isa itong demonyong galing pa sa pinakasulok ng impyerno. Get out! Malakas na sigaw niya nang makapanya ang kanyang boses habang walang puknat sa pagbagsak ang kanyang mga luha. Tumitig naman ito sa kanya, tinitimbang ang kanyang sinabi. Kinasusuklaman kita, Edward. Umalis ka. I don't want ever to see your face again. Get out and leave me alone. Nanghinginig ang kanyang buong katawan sa sobrang galit at sakit. Napakagulol siya. Minsan na nga lang siyang magmahal sa maling tao pa. Minsan na nga lang siyang mangara para sa munting anghel na sana ay tatanggal sa suot-suot niyang maskara. Nawala pa sa masakit na paraan. Malakas ang kapit ng baby niya. Hindi siya makukunan kung hindi siya nabangga. Hindi siya mababangga kung hindi siya harap-harapan na pinagmukhang pera. Sa buong buhay niya, hindi siya mukhang pera. Oo, hindi mayaman ang pamilyang kanyang pinagmulan pero hindi yun dahilan para bilhin ang salapi. Dahil kahit kailan hindi siya mabibili ng kahit anumang kayamanang kapalit ng kanyang dignidad at pagkatao. Sadyang pumasok lang siya sa isang bagay na komplikado at sa huli siyang talo. Ang tanga niya. Ngayon na siya naniniwala na ang katangahan niya ay siyang nagdala ng sobrang sakit sa kanyang pagkatao ngayon. Pero imbes na sundin siya ni Edward at iwan siya doon sa malungkot na silid na iyon, isang karayom ang tumarak sa kanyang braso at bago pa niya maisip kung ano ang ini-inject sa kanya, naramdaman niya ang pamimigat ng kanyang talukap at malakas na puwersa na humila sa kanya para makatulog. I hate you. Mahinang lumabas iyon sa kanyang bibig at naramdaman niyang malakas na bisig nito ang sumalo sa kanya, saka siya tuluyang hinila ng kadiliman. Wala siyang maramdaman kundi kahungkagan nang magmulat siya ng mata. Diretsyang napatitig siya sa kisame. Mag-isa lang siya sa puting silid na iyon at pansin niyang isang basket of flowers sa isang tabi. Mapait siyang napangiti at nagsimulang bumagsak ang mga luha sa kanyang mga mata. Brina! Si Vanessa na mabilis lumapit sa kanya at niyakap siya pagpasok pa lang nito. Charles and Edward talk about you yesterday, kaya nagmadali na akong pumunta dito. Napaiyak siyang lalo sa presensya ng babae at gumanti ng yakap at umiyak ng umiyak. Wala siyang makapitan at nagpapasalamat siya na may isang bagong kaibigan sa katauhan nito ang bumisita sa kanya ngayon na hindi niya kailangan ng anumang maskarang suot para itago lahat ng sakit na nararamdaman niya. Pagod na siyang magpanggap. Halos isang oras din siyang umiyak sa balikat ni Vanessa habang patuloy lang ito sa paghaplos sa kanyang buhok. Tumigil lang siya nang pakiramdam niya ay wala na siyang maiiyak pa at hapong-hapo. Pinahiga siya nito pabalik sa kama at nakikisimpat siyang ginagap ang kanyang kamay. Brina, I lost my baby, Vanessa. Pakiusap, huwag mo munang banggitin ang bagay na iyan. Mas lalong makakasama sa'yo.
Naluluhang saad nito. Mapait siyang napangiti. Kailan ba naging mabuti ang buhay niya simula nang pumasok siya sa buhay ni Edward? Vanessa, okay lang naman na hindi niya ako panagutan pero... Muling nagsidaluyan ang kanyang mga luha. Akala niya ubos na ito. Hindi pa pala. Mabilis na pinahiran ni Vanessa ang mga luha sa kanyang mata at pinapakalma siya. Nakakita siya ng isang kapatid sa katauhan nito na mas lalong nagpaiyak sa kanya. Pero hindi niya matanggap na wala na talaga. Nawala na ang anghel na minsan binigyan niya ng pangalan kahit hindi niya alam ang kasarian. Hinayaan siya nitong umiyak at ang tanging narinig lang sa kwartong iyon ay ang hagulhol niya. Gising ang kanyang diwa at hindi siya nakakaramdam ng antok. Alam niyang gabi na dahil sa orasan, nakikita niya sa dingding. 11:14 p.m. Si Vanessa na rin ang nag-asikaso sa kanya kanina bago ito umalis. Pinainom siya nito ng gatas at pinagbalatan ng mansanas para malagyan man lang ng konting pagkain ng kanyang tiyan. Manhid na yata siya at nagpo siyang bumangon. Good thing, walang Edward na nagpakita sa araw na iyon dahil kinasusuklaman niya ang pagkatao nito. Ito ang dahilan kung bakit nawala sa kanya ang lahat. Ang lahat-lahat. Hindi lang puso niya ang binasag nito pati buhay niya. Napatingin siya sa kanyang kamay na may swero. Kahit naka-plaster cast ang kanyang kaliwang kamay, pinilit niyang tanggalin ang bagay na iyon na nakatusok sa kanang kamay niya. Tinanggal din niya ang nakadikit na oxygen tube sa kanyang ilong. Lahat ng nakita niyang nakadikit sa kanya ay pinagtatanggal niya. Wala siyang maramdaman kundi kamanhiran. Napangiti siya ng sobrang pait at nagustuhan niya ang kamanhiran na nararamdaman niya. Ibinaba niya ang kanyang paa sa malamig na marmol at sinubukang tumayo. Tinimbang niya muna kung kaya niya na ang kanyang sarili at ang kanyang katawan. Saka siya nagsimulang humakbang. There's no reason to stay long. Gusto niya nang makaalis sa nakakabaliw na silid na ito at baka kapag magtagal pa siya ay tuluyan nga siyang mabaliw. Naglakad siya sa malamig na hallway at walang taong nakakapansin sa kanya. Diretso ang kanyang paa at patungo sa elevator at imbes sa ground floor ang kanyang patungo, sa rooftop ang kanyang direksyon. Gusto lang niyang sumagap ng hangin at sumigaw ng ubod ng lakas na walang makakarinig sa kanya. Hindi niya pinansin ang pagpatak ng mga dugo mula sa kanyang kamay. Malakas at malamig na hangin ang sumalubong kay Brina pero hindi niya maramdaman ang lamig na dulot nito. Manhid na nga talaga siya. Hindi niya maramdaman ang hangin pero ramdam niya sobrang sakit sa kaloob-looban ng puso niya at sabay na nagsibagsakan ng mga luha na siya nagpapahiwatig kung gaano siya nasasaktan ngayon. Nagtaas siya ng tingin at napatingin sa maliwanag na buwan na ngayon ay nakatunghay sa kanya. Why did you let this happen? Why did you take my child from me? Why? Don't ask the moon. It will never answer you. Napatigil siya sa pag-iyak at napalingon sa pinanggalingan ng boses. Sa kanyang nalalabong tingin, nakita niya ang isang lalaking nakatayo sa gilid. Isang maling hakbang lang nito ay mahuhulog na ito sa mataas na kinalalagyan nila. Hey, tatalan ka ba? Bigla siyang kinabahan para rito. Ayaw niyang makasaksi na may magpapakamatay sa mismong harapan niya. Nagkabit lang ito ng balikat. No, and I'll never be. Malamig na saad nito na hindi man lang lumilingon sa kanya. Nagpahid siya ng luha. Then why are you standing at the edge? One wrong move and you're dead. Parang buhay lang yan. Maling hakbang mo lang at lahat masisira. Don't worry, I only watch the view from here. Malayang saad nito. Life trained us every day, but the secret? Learn to fight back, or you're gonna lose. Hindi siya makasagot sa binitawan nitong salita kaya napatitig lang siya sa lalaki. Subukan mo lumapit dito at tingnan na magandang tanawin. Makikita mo ang lahat ng kabuuan ng paligid na sobrang ganda. Pero kung nasa ibaba ka at sinubukan mong tumingin sa paligid, may harang. You may see the beauty but not the whole view of it. Sandali itong tumigil at namulsa. You lost your child. May kwan. Someone hurt you? Hurt them back. Fate is playing you. Learn how to deal the game. And last thing, be brave enough to fight back. It's okay to cry but not to quit.
That's the answer you were looking earlier. Pumatak ang mga luha niya sa mahabang sinabi nito. Sapul siya at tama ang lalaking ito na hindi man lang niya kilala ang pangalan. Tumalikod siya at nahihiya para sa sarili dahil lahat ng sinabi nito ay tagos sa kanyang kaluluwa. It was an eye-opener for her. Pero bakit hindi niya pa rin kayang tanggapin ang lahat ng mga nangyari? O sadyang ayaw lang talaga niyang tanggapin? Humakbang siyang pabalik sa kanyang pinanggalingan kanina. Thank you. Pero patuloy pa din ang kanyang puso sa sobrang sakit. Paano ba niya sasaktan ng lalaki kung ang taong minahal niya ay isang demonyo na nag-anyong tao? Naambus yung family ko at sa kasamaang palad, ako lang ang nabuhay. Natigil siya at napapikit sa naramdamang sakit sa malungkot na boses ng lalaki. Mas masakit pala ang nangyari dito pero hindi siya nagsalita. Hinayaan lamang niya itong magsalita. And that was happened a year ago. I finally killed those bastards terrorists who killed my family after I gained back myself. Napatingin siya dito. What do you mean? Alam na Brina na may gusto itong iparating sa kanya. You want to fight back? Forget everything. Escape the reality for a moment and back with vengeance. Humakbang ito paatras at humarap sa kanya na nakapamulo sa dalawang kamay sa itim na pantalon na suot nito. Ngayon lang niya napansin na nakasuot ito ng puting shirt sa loob na pinatungan ng leather jacket. Wala siyang maramdamang takot kahit isa itong estranghero. Take my hand. Naglahad ito ng isang kamay. At tutulungan kita. Napatingin siya sa kamay nito at nakaramdam siya ng pag-asa sa palad nitong naghihintay na kanyang abutin. Ang sakit na nararamdaman niya ngayon ang siyang nagtulak sa kanya na lumapit dito ng dahan-dahan at walang pagdadalawang isip na inabot niya ang palad nito na nakalahad. Wala na siyang pakialam kung ano mangyayari sa susunod na mga araw at bukas pagkatapos nito. Mainit ang ulong napatingin sa Edward sa bagong pasok na si Charles. He's doing something on his laptop but until now, he couldn't find the answer. It makes him pissed. His Excellency, in hacking and breaking firewalls in database world, couldn't help him to locate a person that he is still looking for almost 2 years. Until now, there is no lead that could help him. John, gusto niyang durugin ang laptop at pagpira-pirasuhin ito. His bullshit AI robot couldn't even give him a shits. What brings the two of you here? Panimula niya. Still searching for her? Pangalas ka ni Azul at ngumisi. Hindi siya umimik. Agad niyang pinatay ang laptop at humugot ng sigarilyo. Saka sinindihan iyon sa harapan ng mga ito na komportableng nakaupo sa couch ng kanyang opisina. You nailed it, Az. Edward was still looking that runaway patient. At tumawa si Charles na once in a red moon lang yata tumawa. Odd, iba talaga ang ginagawa ng pag-ibig. Move on, bro. Dagdag pa nito. Pag-ibig? Totoo pa ba iyon? In his best friend case, kinda, maybe. He don't believe on that dumb shit lies. Cold love. Lahat ng tao ay may sariling paniniwala. I am not, and I need to relax on my head. See you around, morons. Mabilis niyang nilisan ang opisinang iyon na puro tawanan ang narinig sa dalawang kaibigan. Nagkibit na lang siya ng balikat at hinayaan iyon. Kahit hindi siya magtrabaho bilang doktor o businessman sa loob ng 1 taon, hindi siya mauubusan ng pera. Milyones pa rin ang akyat ng mga negosyo at hospital niya sa kanyang bank account. At the age of 29, he's a young hot doctor and businessman kaya hindi niya masisisi ang mga babaeng handang alipinin niya. Ilan na ba ang sumubok na talian siya sa leeg? Hindi niya na mabilang sa isip at lahat ng iyon ay dahil lang sa kayamanang taglay niya. Women and their lies and greed. No way he would let them use him. Instead, he used and leave them like a shits of trash. Nagpapahinga siya sa loob ng kanyang yacht na nasa gitna ng karagatan ng gabing iyon. Nag-iisip pero wala siyang maisip hanggang sa pinaulanan siya ng putok ng baril.